Hello, good morning. Pag-uusapan natin ngayon ng isa sa mga pinakamainit na cryptocurrencies sa mga cryptocurrency community at ito ang Notcoin. Siguro ay may hawakan nito ngayon. Ang pag-uusapan natin ano ba ang pwedeng maging future nito? Saan ba pwedeng ibenta? At saan ba pwedeng bumili? Also, sasagutin natin ang pinaka-importanting tanong ng bayan. Kaya bang maabot ng Notcoin ang $1? Well, bago natin matalakay yan, may mga ituturo din akong bagong konsepto para sa mga baguhan na tingin ko ay magagamit nila sa kanilang trading. Pero bago yan, huwag kalimutan na mag-subscribe sa aking channel at i-check nyo ang ating mga playlist dyan. Meron tayong pre-webinar series for beginners. Kung kayo ay nag-iumpisang mag-trade sa Philippine stock market at cryptocurrencies, i-check nyo po yung mga tutorials natin dito. At kung gusto niyo pong matuto ng technical analysis gaya ng ginagawa ko, nandito po ang ating mga playlist para dyan. Also, like and subscribe to our Facebook group, PFT Institute. At meron po tayong mga featured posts dyan na kung saan ay may mga matututunan po kayo, mga learning materials for beginners gaya nito, no? Kung kayo ay nag-uumpisa pa lang mag-trade, meron po tayong mga learning materials dito. Also, join our Facebook group, Philippine Stock Market Analytics, at marami po tayo dyan mga discussions at also sa featured post natin merong mga learning materials for beginners. Yan, kung kayo po ay may mga tanong at may mga gusto pong i-discuss, then pwede nyo po ditong ilagay ang inyong mga hinaing at mga gustong itanong. Ano nga bang meron sa Notcoin? Well, after ng kanyang listing, nagkaroon siya ng pullback pero nagkaroon din siya ng kanyang bullish rally, which is ngayon mainit sa mga cryptocurrencies kasi nga tuloy-tuloy yung kanyang pag-angat. Ang tanong, bakit siya umaangat? Well, honestly ako wala akong balita kung anong reason bakit siya umaangat, no? So ang ginawa ko, since naghanap ako ng mga news, tiningnan ko na lang dito sa kanyang CoinMarketCap entry. Yan, punta po kayo dyan sa CoinMarketCap at hanapin nyo lang po yung Notcoin. Then, tinignan ko po dito sa kanilang white paper kung ano ba yung nangyari. So, honestly, binasa ko yung kanyang white paper at di naman ako na-disappoint, no, kung ano bang meron dito. So, ito po yung page 1, page 2, page 3, page 4, page 5, page 6, page 7, page 8, 9. 9 pages po na blanco. Hindi naman nakaka-disappoint, no? Na wala kang mababasa. So, dahil ito yung laman ng white paper niya, walang nakalagay na kahit ano, hindi ko po alam kung ano pong purpose nitong Notcoin at ano po yung mga reasons bakit siya magandang bilhin, no? So likely, since ganito yung kanyang structure, ganito yung nilagay sa kanyang white paper, I consider this as a meme coin, kagaya ng Pepe and other meme coins or meme tokens, no? Yan, kasi wala nga siyang nilagay eh. So, tinignan ko din yung kanyang website. Ito yung makikita nyo sa website. Yan, probably nothing. Di wala daw, no? So, tingnan natin. Yan, so, scan natin ang kanyang website. Yun, tapos na itong mining phase. At nailist na nga ito, no? Ayan, so, ginawa noon, nagkiklik lang yung mga miners. Since this is a gaming token sa Telegram. Ayan, and ang dami naglaro. So, that means kaya ganyang karami yung supply, no? Yan. Kasi nga maraming players. So, yan. Scan natin. Eto, no? Kung ano bang meron dito. So, malamang nandun sa Telegram yung usapan. Ayan. So, ano ba? Notcoin is what you want it to be. So, wala siya. Wala siyang kahit ano, no? Bahala ka kung anong gusto mo siya sa kanya. Nandun pa lang daw siya sa building phase. Since hindi natin makita sa white paper, tingnan na lang natin kung ano pa yung mga pwede nating i-analyze. Isa sa mga magandang feature nito merong burning mechanism yung Notcoin. Makikita natin na nasa 102 billion yung supply. Yung number of tokens na listed sa mga exchanges, no? 102 billion ang kanyang supply na coins. Pag tinignan natin itong burn, makikita natin yung mga number of coins, yung mga top burners, no? So, ito yung mga nag-burn na ng ganyan karaming coins. Ang problema kasi pag mataas masyado yung number ng coins, mahirap paangatin yung price.
Pero bago natin pag-usapan ang kanyang mga fundamentals, tingnan mo natin sa technicals, no? So makikita natin dito na after neto, since hindi natin alam kung ano ba yung nagpapataas sa Notcoin, eh mag-project na lang tayo using Fibonacci extension. So ilalagay ko dito yung Fibonacci. Pa-plot ko siya dun sa pinaka-peak ng price at dito sa kanyang body. Yan, ang bottom. Yun. Makikita natin dito na ang kanyang projection ay nandun sa taas. So, etong 618 level na to currently is making its resistance. Dito nagkakaroon ng resistance, nagbebenta yung mga tao dyan, no, sa level na yan. So, since in-invert natin ito, eh, medyo mahirap bumili dito. Dahil may momentum pa ito, mataas yung kanyang RSI, no? So, it means na meron siyang momentum, pwede pang tumaas yung kanyang price. Eh, kailangan, ang una nating makita ay tumaas siya, lumagpas dito sa 618 ng Fibonacci. Bago niya ma-reach itong kanyang all-time high, yan, at magkaroon tayo ng mga projections dun sa taas. So, meron tayo dito mga levels ng Fibonacci. We have 0.4, 0.5, and 0.6. Ang tanong, kaya bang ma-attain yung mga levels na yan? Well, titingnan natin using market cap comparison. At isasabay na rin natin ang tanong ng bayan. Kaya bang ma-attain ng Notcoin ang $1? For beginners, may mga ituturo ko sa inyong bagong konsepto, no? Ito yung tinatawag nating market cap. So, kanina ko pa ito binabanggit. Ang market cap stands for market capitalization at ito ay yung total dollar value ng lahat ng cryptocurrency na yon. So, yung Notcoin, i-multiply mo lang, no, yung lahat ng kanyang supply, which is 102 billion, sa kanyang market price na naglalaro ngayon sa 0.245, no? Yan. Market cap is used to determine the cryptocurrency's size to gain insight on its value as compared to other cryptocurrencies of the same sector of the same value. So, ano ba yung gamit itong market cap? Well, it gives you a realistic expectation if the coin or token will reach a certain value. Kaya masasagot din natin sa market cap kung kaya bang umabot ng Notcoin sa $1. Well, i-compare natin using this example ang Bitcoin at Notcoin. So, makikita natin na yung Bitcoin ay may 1.39 trillion dollars na market cap ngayon, no? So, masyadong malaki. Bakit? Kasi maraming mga nag-i-invest sa kanya. Ang Notcoin ay merong market cap na 2.516 as of the writing, no? Yan. So, makikita natin na masyadong malaki yung kanilang difference. Trillion versus 2 billion, no? BTC is a large cap coin and NOT is a small cap token. Kung lalaroin natin yung mga numbers, babalik-balik na rin natin para maging pareho sila ng market cap ng Bitcoin. Kailangang umangat ng Notcoin sa $13, 13.54. So, pwede nating i-assume na medyo malabong mangyari ito, no, na umabot dito yung price na yan. Pero hindi ko sinasabing imposible kasi kung titingnan nyo nga yung Notcoin, meron naman siyang burning mechanism. So, napakaraming coins lang ang kailangan niyang sunugin para ma-attain yung value na yon. Well, bago natin pag-usapan kung kaya bang umabot dyan, i-compare din natin siya sa ibang mga kapareho niyang gaming tokens like ito, no, yung Notcoin tsaka yung SLP. So, kung kayo ay familiar sa SLP, sa mga naglalaro noon ng Axie Infinity, ang SLP ay nagkaroon ng peak valuation or yung pinakamataas na market cap niya noong January 2022. So, makikita natin dito na ang kanyang market cap ay nasa 1.187 lang. Ang market cap ngayon ng Notcoin ay nasa 2.516 billion. So, ang analysis natin, both SLP and Notcoin are small caps. And nalagpasan na. It already surpassed, no? Notcoin already surpassed the peak valuation of SLP. Mas malaki na ngayon yung market cap at yung value ng Notcoin kaysa sa SLP. So, meron akong ginawang table dito. Kinumpara ko yung market cap ng Notcoin sa iba't ibang coins. So, currently, nandito yung presyo niya, no, sa naglalaro siya dito as of the writing. Pero, nalagpasan niya na yung value ng SLP tsaka Pixel
sa anong price? Sa 0.5 tsaka sa 0.12. Yan. So, nung dumaan yung Notcoin sa 0.5, mas malaki na siya kaysa sa Pixel. Yung pinaka peak valuation ng Pixel. Noong dumaan siya sa $0.012, nalagpasan niya na yung peak valuation ng SLP. So, ito ngayon yung Notcoin. Titingnan natin ngayon kung kaya bang lumagpas nito at umabot doon sa mga prices na binigay natin kanina sa ating chart. So, kaya ba ito mga projected price? Gusto ko lang pong i-disclaim na hindi po ito hype. Hindi po ito, hindi ko po sinasabing maabot ito. Sinasabi ko lang na this potential, are this possible or probable. Yan. Magkakaroon lang po tayo ng comparison. Hindi ko po sinasabing ito yung pupuntahan niya. Kung pwede lang. Diba? Kung meron kang hawak, baka masaya ka naman na umabot dyan yung presyo. Kaya nga ba itong mga levels na to? Well, kung titingnan natin, yung Notcoin, kapag umabot siya ng 0.35, which is naabot niya naman noon, no? Sa kanyang price, umabot nga siya ng 0.37, di ba? Nalagpasan niya na yung current valuation ng Arbitrum, which is a layer 2 cryptocurrency. Actually, Arbitrum, meron talaga itong actual na gamit, no? Talagang ginagamit yan ng sa mga utilities niya, no? So, kung nalagpasan niya ito, well, may possibility na kaya niya rin malagpasan at marating yung mga naabot na mga meme tokens gaya nito, no? Kung aabot ang Notcoin sa 40 cents, well, makikita natin na malalagpasan niyo yung peak valuation ng isang meme token, which is Dog Whiff Hat or WIF. Makikita natin na kung inabot yan ng WIF at hindi na malayo yan sa value na kayang abutin ng meme token na Notcoin, no? Hindi na yan nalalayo kasi ito nga, nasa Fibonacci natin, medyo malapit-lapit na siya. So, pwede nating sabihin na yan yung isa sa mga target prices natin. And since this is considered as a meme token, kasi wala naman siya tayo makita na kanyang mga projects, baka naman kaya niyang marating itong level na ito na naabot ng Dog Whiff. At kung ikukumpara natin siya sa isa sa mga pinaka-leader ng mga meme coins, which is the Pepecoin, ang Pepecoin ay naglalaro sa 7 to 6 ang kanyang valuation ngayon, no? Market cap. So, kaya ba makarating ng Notcoin sa level na ito? Well, pwede. Kasi nga, ito, may coin tayo na nakarating dyan. May meme coin tayo na nakarating sa level na ito. At para marating yung market cap na yan, kailangan umabot ng 6 cents yung price ng Notcoin. Kapag narating ng Notcoin ang 9 cents, maabutan niya yung current valuation ng Polygon or ng Matic, no? Which is nandito which is around 9 billion. Since medyo malaki itong Matic, hindi natin alam kung kaya ito, pero medyo mag-alangan ka na kung kaya bang dumating sa 9 cents, no? Nasa 9 cents pa lang tayo. So, ang tanong natin kanina, kaya ba umabot ng $1 ng Notcoin? So, sa 9 cents pa lang, medyo nag-aalangan na tayo kasi nga, kasing laki na siya ng Matic. Sige, sundan natin, no? Meron tayong isang gaming token na nakarating naman ng valuation niya na 10 billion, which is Axie Infinity. So, during that time ng kanyang peak valuation, nakarating naman siya. So, baka, no? Ito, ang sinasabi ko lang naman, ang gusto ko lang sabihin, hard to attain. Yan. Hard to attain itong level na to, no? Na umabot ng 10 cents itong Notcoin. Medyo mahirap-hirap na yan. Kasi nga, medyo sa kanyang utility, hindi natin masabi, no? Unless merong mga future projects sa Notcoin na ilalagay sa kanyang ecosystem, baka. Plus, the burning mechanism. Kapag narating ng Notcoin ang 15 cents, well, this is unlikely to happen na malalagpasan mo yung coin na nandoon, minted yung Notcoin. No, mas malaki ka pa kaysa sa mother mo, kumbaga, no. So medyo alangan din ako dito na mararating ito ng Notcoin, yung 15 cents. Nasa 15 cents pa lang tayo, lalaktawan natin yung mga ibang coins. Kaya ba ng Notcoin na mag $1? Well, kapag nag 90 cents na yung Notcoin, mas malaki na siya sa peak valuation ng Solana. For the table, ito yon, di ba?
Mas malaki na siya. So, kung ikaw naniniwala ka na ang Notcoin ay mas malaki, mas importante, mas may gamit, mas may utility kaysa Solana, di ko alam. Bahala ka. But again, kaya. Posible kasi may burning mechanism. So, pag-usapan nyo sa community, no? Kung ikaw ay holder netong Notcoin, pag-usapan nyo sa community kung pwede i-burn nyo lahat ng mga tokens na hawak nyo para umabot ng $1. Well, I don't know. At kung ito ay umabot na sa $1, well, katulad niya na yung valuation ng USDT. Masyado na malaki. So, personally, ang verdict ko dito ay ito. At $1, Notcoin will be much larger than the peak valuation of Solana, which is the third largest cryptocurrency in market cap. This means that NOT reaching $1 is not likely to happen as of now. Pun intended, no? For Notcoin to reach $1, too many tokens must be burned. Meron akong computation na ipapakita. Pero on the lighter side, prices at 4 to 6 cents are attainable based on market cap comparison among NOT, WIF, and Pepecoin. Pwede, pero hindi ko sinasabing dadating siya doon, pero kaya niya, kumbaga. Gaano karaming tokens nga ba ang kailangan sunugin para marating ng Notcoin ang $1? Well, depende yan sa kung anong market cap ang gusto mo. At current valuation, kailangan magsunog ka ng 100 billion coin. So, makikita natin na likely, halos impossible na mangyari ito, no? Kasi wala namang nagbo-burn. Makikita natin dito sa kanyang website na iilan pa lang yung nagbo-burn. Tatatlo pa lang yung mga top burners, no? At ito yung kanilang pinakamalaking na burn. Yan, wala pang nagsusunog ng billion. Diba? 102 billion yung kailangan sunugin. Para marating itong mga market caps na ito yung mga kailangan yung dami ng coins na masunog. So, pwedeng marating yung $1 na yan, provided na depende sa market cap na gusto nyo, dapat ganito karaming coins ang dapat nyo ma-burn. Because, napakarami ng circulating supply. Kung gusto mong matutunan ng technical analysis na ginagawa ko, na mayroong halong fundamental analysis, we call this as techno-fundamental trading approach. Pinagsasama namin ang technical analysis at fundamental analysis sa aming trading regime. Join na kayo sa ating Facebook group, Philippine Stock Market Analytics, at subscribe na rin sa aming Facebook page, TFT Institute. At i-check nyo po yung mga featured and pinned post para sa mga learning materials gaya nito. Kita-kits tayo dyan. Kung may mga tanong kayo at mga gusto pag-usapan, i-comment nyo lang dyan sa baba at i-discuss natin yan. Maraming salamat sa panonood. Take care and God bless. Bye-bye!